tide, walang tubig. Pero alam nyo ba na ang mga mangroves malaki na itutulong sa atin? Akala natin ganito lang to, pero nagagawa ng mangrove na tulad dito, maraming mangrove yan, nakikita nyo sa drone, is nakakatulong to para mag-filter ng mga malalakas na alon ba. Bro! Dracula. I am the mangrove crab. That was so bad, man. Please don't ever include that. Ganda. Ganda. Ano tawag dito, bro? Bypass road? Yeah, this is the coastal road. Coastal road. Anong ginagawa nun? Huli ng crabs, no? Hello. Picture daw. Yan na siya. Bro, picture daw tayo. Yun. Wala akong sticker. Okay, may picture tayo. Gusto na, ha? Ayos. I could never settle down too far away from my hometown. Few episodes na lang at matatapos na ang biyahe namin ni Kulas. Pagkatapos namin magpahinga sa coastal road ay naghanap agad kami ng matutuluyan hanggat may araw pa. (5:33 PM) Welcome to Sorsogon City. Naghahanap kami ni Kulas ng matutuluyan namin ngayong gabi. Alagkit ko na, promise. Hindi lang pala ako, kami. Red Koi Residences. Try natin dito. Gabs K Travelers Inn. Kasuluk-sulukang kadulung-duluhan kalye ng Sorsogon City. Ito. Gabs Travelers Inn. Ay, parang maganda. Gabs K? Is it Gabske? Gabsk. Yeah. Tara. I'll bring your bag. Oh, you're so nice, man. Yeah. I'm your daddy. Come here, son. Okay, meron na tayong nakitang tutulugan natin. Sabay entrance po talaga, bro. Dito or doon po? Doon po yung entrance, no? Dito na lang po kasi may nagluluto dyan. Ba po kasi yayain pa ako magkumain eh. Welcome to Gabsk Travelers Inn. Oh, nagto-teleport ka ate ah. Ang bilis mo. Ito ang magiging room namin ni Kulas. Tignan nyo, ang ganda. Para tayo nasa Tagaytay. Oh, 15. Diba? Welcome to Gabsk. Ano pa talagang tawag sa ano? Gabs? Gabski. Gabski. Parang Gabski. Akala ko ano? Gabsk. Gabski. Gabski. Okay, ito ang magiging room namin. Diba? Pwede na. Malinis. 1-1 12 hours. 1-4 24 hours. Diyan na siya. Dito ako mag-edit. Doon siya mag-edit. I'm so excited editing my videos on my PC, bro. And after Matnog, it will be tough. You know why? Why? I'm driving straight from Matnog to Laguna. You think you go straight? Yeah, I can do it. You're gonna go one day? Yeah. Really? Straight from Matnog to Laguna. No vlogging, just ride. Really? Yeah, I will do it. Ah! Endurance ride. Ilang beses ko na dinaanan yun eh. Ilang beses na. Nakaligo din sa wakas. Not gonna go Catanduana side trip? Kailan? Go. Solo flight. Solo flight, no? I As if I sponsor the boat. I'll sponsor the boat. Both ways. Magpapahinga lang. Maglilipat lang ng file sa laptop. Tapos lalabas kami ng mga bandang 8 PM. Babalik tayo dun sa coastal road. Tapos titignan natin kung saan tayo pwede kumain dun.
Sigurado maganda dun sa gabi. Ang Sorsogon ay pasok sa Bicol Region. Itinatag ito noong October 17, 1894 at ito ang kapital na pinakamalaking syudad sa Bicolandia. Panahon ng mga Kastila noon. Palibhasa ay hindi alam ang wikang Kastila ng mga Pilipino. Kapag sila ay tinatanong kung saan ang direksyon papunta sa bayan na to, ang mga katutubo ay sumasagot lamang ng Sosogon. At simula noon ay tinawag ng Sorsogon ang lugar na ito. Pandoras tayo magdi-dinner. So dito tayo magdi-dinner ngayon sa Coastal Road na bago. Dito sa Sorsogon. Ha? Can you be on menu duty? Oh, sige, sige. Good luck. Oh, sige. Gotta find the menu ba? Okay. Oh, sige. Magandang... Ayan, menu! Thank you, ate. On cue. Boy, first time! Yeah. Hello po! Shout out to the world! Shout out to the world! At habang inaanda ang in-order naming hapunan, nagbigay muna tayo ng oras para sa mga Sorsoganon na matagal nang sumusuporta sa atin. Meron tayong mga first timers dito. Ay, hindi ka ready! Kanina pa tayo nag-uusap! Okay, serve mo muna yan, bro. At andito si ate. Anong name mo nga, ate? Jem. Si Miss Jem, ayan. Isa siyang taga... Ano ba tawag sa mga taga Sorsogon? Sorsoganon. Sorsoganon. Dito ka pinanganak? Yup. Born and raised here. Sa kanya ako magtatanong kung ano yung mga pwede kong puntahan dito sa Sorsogon. Saan ka tayo nagtatrabaho dito? Yeah. O sa Isidro, samahan mo muna ako dito sa ano mo. Tapos mamaya ko kausapan si ate. Sa'yo ito? Hindi, ano lang. Trabaho lang po. Most of the time, ang gusto namin mag-promote is yung product talaga ng Sorsogon, like baluko, fish, gano'n. Mga ganon. Mismong galing sa dagat ng Sorsogon nang gagaling yan. Fresh everything. Punta ako si Kuya. Sige po. So, kwentuhan ulit tayong tatlo dito. Saan si Kuya? Grabe, ano yan? Ano yan? San Alfonso. Kaya sikat ka naman, i-shoutout mo na si Daba Kinel. Ha? Sino ba si Daba Kinel? Yung si Daba Kinel, yung nagtitrain niya ng dog na hindi marunong pero Loko. nagtitraining ng dog. Kaibigan mo yon? Ha? Siya yun. Siya mismo. Ay, ikaw ba yun? Yun yung nagtitrain ng dog na hindi marunong. Humble dun ah. Mas humble pala ito pag nakainom eh. Tao ba? Tao ba? Nice meeting you, bro. Yes, salamat. Si Daba Kinel, hi. Siya yun. O, sige, sige po. Kakain muna kami ni ano doon, Nicolas. Sige po, enjoy. Sige po. Popcorn soup. There's sisig, which is supposed to be super good. It looks super good. Chop suey, buffalo wings. Let's eat. Gimikan daw dito. They're drinking Alfonso like this picture. Hindi pwede magsimula ang araw natin nang hindi tayo nagkakape. Pero ngayong araw na to hindi natin yan po problemahin kasi meron McDonald's dun, no? Yung iba nangangatog dahil sa sobra ng kape. Kami nanginginig kami dahil wala kaming kape sa katawan. Boom. Ano to? Bago ginagawa ba to? O to? Dati pa. We would have gone for Jollibee coffee, but Jollibee drive-thru wasn't open in Sorsogon City, so we're stuck at 7-Eleven. Evelyn. Puti na lang ang Chucky and coffee. Sayang, they gave me a bunch of creamer and... Take it. Yeah, baon. Sell it, bro. Negosyo, Negosyo, no? Negosyo. Imagine negosyo. Imagine taking the condiment negosyo. Pero totoo yun. Lahat ng mga hotel na tinutuloy namin, yung mga sabon, mga shampoo na libre, yung mga bilog na sabon na ganyan, libreng toothbrush, libreng toothpaste, lahat ng mga freebies sa hotel, pinapasok ko lahat sa bag ko yun. Sayang, di ba? Oy bro! Tignan mo yung gulong natin! Flat. No, really? Oo. Not too bad. Pareho mga flat yung mga motor na gulong namin, no? Flat. Yeah, ito akin din sa harap ko. Ako din eh. Ito rin, no? O, tingnan mo, bro. Look, oh. Oh, yeah. Di ba?
habang nagantay tayo ng inaayos yung motor ni Kulas, ay tayo ay papunta ngayon ng Barcelona, hindi Spain na. Grabe na, napakaganda ng Coliseum kanina na nakita natin yung ginagawa, sobrang laki. Isipin mo dito sa Sorsogon merong ganong klaseng struktura na infrastruktura na ginagawa. Parang siguro talaga sabihin natin in 5 years time itong Sorsogon na to magbo-boom talaga to sa turismo. Napakadaming magagandang lugar dito. Tsaka mismong city ng Sorsogon napakaganda, napakalinis, napakaganda sa gabi. Masarap gumala sa gabi, bro. You're so baho. We should go make Ligo this morning. Yeah. That was really acting. I can't act. I'm a bad actor. Pero ayun nga, sabi ko nga, siguro 5 years puputok itong Sorsogon na to dahil ang daming magagandang view dito para sa mga riders. Especially pinuntahan namin nung isang araw, yung parang tutok ng bundok. Hindi pa yun masyadong napupuntahan ng mga riders. So malamang pagkatapos ng mapanood ng mga rider na malapit sa Sorsogon or kahit yung mga motovlogger sa Maynila, eh pupuntahan na itong lugar na to. Tapos yung mga pasyalan dito sa gabi, ang gaganda, maraming gimikan, mababait naman yung mga tao, walang problema, approachable naman sila mismo yung nag-hi sa inyo kapag pumunta dito. I mean, sa amin syempre dayo kami dito at alam naman talaga na hindi kami taga dito kasi nga ayun, bumabiyahe kami, may mga malalaki kami mga bag, tapos may mga camera kami dala, so obvious naman na dayo kami dito. Pero palabati naman sila. Tuloy ang biyahe. Ang goal natin sa araw na to ay marating natin ang isang cold spring. Pero kailangan muna nating matumbok ang Barcelona Sorsogon. Ito yung papuntang Matnog. Pero dediretso tayo. Pero kami ay napatigil muna sa munisipalidad ng Gubat. Ang bayan ng Gubat ay isang bayan sa lalawigan ng Sorsogon, dito sa Pilipinas. Ito ay may populasyon na higit kumulang sa 60,294 na may 13,454 na kabahayan. Merong modernong pamumuhay dito at pangalawa sa pinakamaunlad na bayan sa lalawigan ng Sorsogon. Ang bayan ng Gubat ay malapit na sa level ng pamumuhay ng isang lungsod at maaari pa itong maging pangalawang lungsod sa lalawigan ng Sorsogon. Maliban sa Gubat, kung tawagin ang bayan na ito, literal na merong gubat dito. Gubat ng bakhawan o mangroves. Okay, welcome to Gubat. Okay, welcome to Gubat. Make sure you wear your Geely helmet when you're in the forest of Gubat. Gubat means forest in Tagalog. Geely helmet keeps you safe even in the forest. Tuturuan kita mag-Tagalog. Tawag dito. Di ba, Gubat is a forest, di mo alam? Oh, di ko alam because it's lasang in Bisaya. Ang ano? Lasang. Lasang. Lansang is neo, lasang is forest. Forest. Oh. Actually, every time we're on Lansang, Loob Saligid. Is that correct? Loob Saligid, Lansang. Anyways, every time I have a nail in my tire, I always think, sometimes I say, oh, Lasang by accident. Forest ba? Means forest. In the forest. Bisaya. Oh. Lasang? Lasang. Lasang ang Forest. ang forest sa inyo? Oh. Sa Davao yan? Davao? Oh. Sa Bisaya. This is Dakba. Well, it's different. I know Bisaya is everybody. You're Bisaya. Oh. Pero Cebuano. 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 Lasang. Learning with Kulas. Yes. Okay, dito sa likuran natin, merong mangrove area dito. Actually, dead end siya na napuntahan namin. Kaka motor-motor lang namin yun. Kung saan sa kami napupunta. Tapos, doon ay sumisilip ang napakagandang bulkan ng Bulusan, Mount Bulusan. At ayun yung drone na pinalipad ni Kulas papunta doon. So, enjoy the view. Oh, wow. Ang Bulkang Bulusan ay nasa pinakatimog ng pulo ng Luzon. Nakalagay ito sa lalawigan ng Sorsogon sa rehiyon ng Bicol. At isa ito sa pinakamasiglang mga bulkan dito sa Pilipinas. Ano po yan? Tabugok, octopus. Oh? Saan nahuli dyan po sa mangrovan? Bago tayo pumasok dun sa loob ng mangrove park, kwento-kwentuhan muna. Tay, anong pangalan mo, Tay? Paps. Paps. Paps ang tawag po sa inyo dito. Ano po tawag mismo po sa ano na to? Sa Tulay sa Cebu.
Tulay sa Tibo. Papasok tayo ng tulay sa Tibo hanggang sa dulo doon para may deck doon na makikita natin 360. Maraming salamat po, Tatay Paps. Ayan. Pasok muna ako, pasyal muna ako dito sa inyo. Maganda rin sa loob. O sige po. Thank you. Dagos Tabi. Anong ibig sabihin po ng Dagos Tabi? Pasok po. Pasok po. Salitang ano po yan? Bicol. Adi, kahit sa Sorsogon po, Naga, Legazpi, Oragon. Oo. Bicol region eh. Basta buong Bicol region, Oragon. Oragon ako. Opo. Oragon. O sige. Doon ka kurampag, you might fall. Ang ibig sabihin yan, hindi naman ako Bicolano, pero wag tayong tatalon-talon. Kasi nga posibleng maputol yung mga kawayan at mahulog tayo at kainin tayo ng mga buhaya. Tama po ba? Sige, papasok po. Kill nating bat time. Ayan. Pasok tayo. Low tide. Walang tubig. Pero alam nyo ba na ang mga mangroves malaki na itutulong sa atin? Akala natin ganito lang to, pero nagagawa ng mangrove na tulad dito, maraming mangrove dito. Yan, nakikita nyo sa drone is nakakatulong to para mag-filter ng mga malalakas na alon ba, para hindi agad dumiretso yung alon sa mismong pangpang o sa kalsada. Ah, bro! Ano, Dracula? I am the mangrove crab. That was so bad, man. Please don't ever include that. Doon ka na galing? Oh, no, I haven't been. Let's go. I was waiting for you. O, tara. Babalik ka? Sige, okay lang. O, tara. Do you know what's the purpose of mangrove area? Oh, I'm super understanding. Ano? Actually, it's a lot of things. It promotes a healthy environment, allows fish to grow, it protects from tsunamis, from weather, and it makes you feel good, and Fresh air. it gives you oxygen, and yeah. Sa tingin mo, bro, sa tingin mo may mga mud crabs dito? Oh, you see the octopus kanina? Kanina. Oh. Anong tawag doon? Pusit. I mean, not pusit. Kabu- Kugita. Oh, kabugok? Kabugo. Oh. Kabugok yata tawag nila. No, I think Kugita ba? Oh, pugita. I'm gonna follow you. You do your thing, man. Sige. Pasabot. Pasabot, pahibalo, parang ganyan o parang attention. 3 lang na tao ang pwede sumakat sa ika-2 na palapag. 3 tao lang ang pwede umakyat sa pangalawang palapag. 3 at a time? Yeah. Oo, sa taas, 3 lang daw pwede. 6 man na tao ang pwede lang sa primero na palapag. 6 na tao lang daw ang pwede lang dito sa baba. I don't want Tibo. I know this is bridge Salamat. in... Pwede mag-inom-inom. Dala ng ano dito. Red Horse. Dito makikita natin yung kabuuang lugar ng lugar na ito. Wow! Hey, bro! Woo! Saan may Mount Bulusan? Mount Bulusan. Hindi yan yun eh. Alam nyo, kaya kong tumira dito ng mga 1 linggo na nandito lang ako sa gitna ng mga mangrove na to. Meron na akong lutuan. Yung mga portable cook set ba? Tapos matutulog lang ako or maghahamok lang ako dito sa taas nitong deck na to. Tapos dito ako, kunwari challenge, no? 1 linggong manirahan ka dito sa kalawakan ng mangrove na to. Kaya ko yun. May mga isda dyan, mga crabs, mga mud crabs, pero sure na kaya kong tumira dito na 1 linggo, pero hindi tayo sure kung makakahuli tayo ng mga isda at mga mud crabs dito. Wala akong alam dun.
Station 3, mas mataas. Dreamcatcher ulit. Ang daming dreamcatcher dito. Mas mataas.